for today's video ay babiyahe na kami pabalik ng Jeddah, Saudi Arabia. Tapos na ang aming isang buwang maliligayang bakasyon. Napaka-stressful ng biyahe namin na ito. Walang tulog dahil the day before sa aming flight, birthday ng kuya ko. And ang agad din ng flight namin papuntang Manila. 8:40 ng umaga ang flight namin. So 3 AM pa lang gising na kami para maghanda papuntang airport. Malapit lang naman ang airport sa bahay namin. 24 minutes lang ang travel time. But gusto kong maaga na sa airport na kami para less hassle. Pagdating nga namin sa airport, ang haba na ng pila. After naming maka-check-in ang aming mga bagahe, ay nag-breakfast muna kami. At delay pa nga ng 1 oras yung flight namin. Tumaas na talaga ang stress level ko. Dahil 12:45 PM yung flight namin pa Bahrain. And dapat 4 hours before flight, nasa Manila Airport na kami. Dahil marami pang process and dadaan pa kami sa immigration. 9:40 na kami nakarating sa Manila. So from Terminal 2, need naming lumipat to Terminal 3. Nag-airport taxi na lang kami para mapadali and it cost us 650 pesos plus toll fee. This time, hindi ko na iniimikan si Fritz. Pagdating namin sa check-in counter ng Gulf Air, wala nang tao. Ito pala yung step-by-step process pag under family visa ka. First, ipa-check yung printed visa mo sa authorized personnel prior check-in. Visa and passport ang ipapakita mo. Second, sa check-in counter bago ibigay ang boarding pass, need mo munang magbayad ng travel tax. May allotted counters for travel tax payment. Ang hiningi sa akin ay passport, visa, marriage contract, and OEC ni hubby. 350 pesos ang nabayaran ko, pero pag walang OEC ay 2,700 pesos ang mababayaran mo. After, i-present mo lang sa check-in counter yung resibo ng travel tax mo at ibibigay na nila ang boarding pass. And now, my immigration experience as family visa sponsored. Sa OFW lane pa rin ako pinapila, tapos pagdating sa immigration officer, binigay ko passport, printed visa, OEC, marriage contract. Ang tinanong sa akin ng officer, kailan ako dumating ng bansa. After that, tinatakan na niya ang passport ko and good to travel na ako. This time, nawala na ang lahat ng stress sa katawan ko. Naghanap muna kami ng makakakainan ni Mr. dahil past 12 na. Story time muna tayo. Year 2021, nag-decide kami ni Fritz na titira na ako sa Saudi kasama niya. So, nag-apply siya sa company nila ng family status. As per Saudi law, ang benefits ng family status ay libre na ng company ang annual insurance ng buong family. Individual kasi ang health insurance dito. Sagot na din ng company ang annual airfare ticket, international and domestic. Sagot na din ng company ang monthly accommodation and transportation allowance. Sa company nila Fritz, pag family status ka na, wala na yung food allowance. Hindi ko lang alam kung ganun din ba sa ibang company. Meron din kayong babayaran ng monthly levy fee na 400 riyals or
6,000 pesos per family sponsored. Ang levy pala is residential tax and may residence ID na din kayo or ikama kung tawagin dito sa Saudi. Year 2019, pumunta ako dito, visit visa ako. And year 2021, family visa sponsored ako. Ako lang nag-process ng visa ko sa Pinas. Kung interested kayong malaman ano yung mga proseso, comment down below para gagawa ako ng separate video sa mga katanungan nyo. That's it. Thank you for watching. See you again on our next videos. Bye-bye!